Doktor ka nga, pero tanga ka pa rin pagdating sa puso. Mariing bulong ng Donya habang pinagmamasa ng anak nitong niyayakap ang batang pulube. Nag-ampon ka ng batang may taning? Anak ng kung sino hampas lupa? At ngayon parang pamilya niyo na? Hindi na sumagot si Dr. Ramon. Hindi niya maipaliwanag kung bakit gano'n na lang ang koneksyon niya sa batang si Lian. Sa bawat ngiti nito, tila may bahagi ng nakaraan ang bumabalik. Ngunit sa pagdating ng isang matandang babae, dala ang isang lumang diary. Biglang yumanig ang mundo ni Ramon. Doc, siya ang... Tahimik ang gabi sa Pediatric Oncology Ward ng San Miguel General Hospital. Sa kabila ng makabagong kagamitan at malamig na aircon, may lungkot na hindi maikukuble sa paligid. Lalo na sa kwarto 314, kung saan naroon ang isang batang babae na payat, kalbo, at tulog habang nakasabit ang dextrose at chemotherapy bag sa kanyang gilid. Doc Ramon? Mahinang tawag ng isang nurse. Lumingon si Dr. Ramon Sevilla mula sa salamin ng observation window. Nakatayo siya roon ng halos kalahating oras. Tahimik na pinagmamasdan ang bata sa loob. May update na po kami kay Lian, dagdag ng nurse. Tinanggap ni Dr. Ramon ang medical file at tumango. Salamat, Nurse Eloisa. Iwan mo muna ako sandali. Tumango ang nurse at umalis, habang si Dr. Ramon ay muling tumingin sa bata. Si Lian, 6 na taong gulang, ulila. May advanced stage ng leukemia. Napakaliit ng katawan nito para sa edad niya. Naka-hospital gown, nakabalot sa kumot, ngunit ramdam pa rin ang ginaw at pagod. Ngunit kahit sa ganitong sitwasyon, may kakaibang payapang aura ang bata na para bang tanggap niya na ang kanyang kalagayan. Binuksan ni Dr. Ramon ang folder. Name, Lian A. Salvador. Age, 6. Status, abandoned. Diagnosis, acute lymphoblastic leukemia. High risk. Guardian, Maria Escobar. Informal. No legal custody. Next of kin, non-declared. Napakunot ang noon ni Ramon. Maria Escobar? Naalala niya ang matandang babaeng lumapit sa front desk ilang araw nang nakalipas. Inilaga ang bata sa ospital na para bang isa itong gamit na pinasa. Wala itong dalang dokumento maliban sa ilang pirasong damit at isang maliit na bag. Anak siya ng kasambahay namin noon. Wala na akong kakayang alagaan yan, sabi ng matanda noon. Iniwan lang sa akin. Tapos biglang nagkasakit ang ina. Wala akong pera. Bahala na kayo sa kanya. Hinayaan na lang siyang pirmahan ng waiver. Wala namang makakapagtunay kung sino talaga ang magulang ng bata. Ang sinabi lang ng matanda ay matagal nang wala ang nanay nito, ang dating kasambahay. Napatingin muli si Dr. Ramon kay Lian. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero sa unang araw pa lamang na nakita niya ang bata, tila may kakaibang kurot na sa kanyang puso. Hindi ito tulad ng ibang pasyente. May koneksyon agad. Isang pamilyar na damdamin. Pumasok siya sa kwarto. Tahimik ang bawat hakbang niya. Napalingon ang bata ng bahagya. Hawak ang maliit na stuffed bear na may punit sa tenga. Hello, Lian. Malambing na bati ni Ramon. Ako si Dr. Ramon. Naaalala mo ba ako? Tumango si Lian. Bagaman mahina ang galaw ng ulo nito. Kayo po yung doktor kahapon? Oo, tago ni Ramon habang lumapit sa kama. Kamusta ng pakiramdam mo ngayon? Masakit po tiyan ko, pero okay lang po. Sabi po ni Aling Maria, wag daw ako umiyak. Hindi raw maganda sa may sakit. Napakagatlabi si Ramon. Wala siyang naramdamang kahit kapiranggot na pag-aaruga sa kwento ng matanda. Halatang ang bata ay pinalaking magtitiis sa lahat ng sakit, pisikal man o emosyonal.
Umupo siya sa gilid ng kama at marahang tinapik ang balikat ng bata. Lian, gusto kong malaman mo na nandito kami para sa'yo at gagawin namin ang lahat para gumaling ka. Ngumiti si Lian. Salamat po, Doc. May pamilya ka ba, Lian? Tanong niya ng dahan-dahan. Umiling ang bata. Wala na po si Mama. Matagal na raw po siyang nawala. Wala na po akong tatay. Sabi po ni Aling Maria, sa Diyos na lang daw ako umasa. Muling kumirot ang dibdib ni Ramon. Isang 6 na taong gulang ang nagdadala ng bigat ng isang daigdig na masyadong malupit para sa kanyang edad. Hindi mo na kailangang mag-isa, bulong ni Ramon. Bagamat hindi na ito narinig ni Lian, napapikit na muli ito. Unti-unting nilamon ng antok ang mahina niyang katawan. Paglabas si Ramon sa kwarto, sinalubong siya ng head nurse. Doc, may balita po ang social services. Wala raw kamag-anak si Lian na gustong sumalo sa kanya. Wala ring records ng birth certificate. Malabong matrace ang ina. Napabuntong hininga si Ramon. Kailan sila magde-decide tungkol sa custody? Kapag wala pa ring lumapit sa loob ng 5 araw, ililipat na siya sa temporary shelter sa DSWD. Hindi siya pwedeng mawala rito. Mariin niyang sambit. Nagulat ang nurse. Doc? Ngunit hindi na ito sinagot na Ramon. Tumalikod siya, bumalik sa kanyang opisina at muling kinuha ang file ni Lian. Tinitigan niya ang litrato ng bata na kinuna ng ospital sa admission. Maputla, pagod, ngunit may bakas ang tapang sa mga mata. Ano ba to? Bakit gano'n ang pakiramdam niya? Hindi ito karaniwang awa. Hindi ito simpleng pag-unawa sa kondisyon ng pasyente. Ito ay koneksyon. Parang may peraso ng kanyang nakaraan na bumabalik. Tumayo siya, tahimik na lumapit sa bintana ng kanyang opisina at pinanood ang mga ilaw sa kalye. Lian, bulong niya. Sino ka ba talaga? Maaga pa lamang ay may tawag na sa intercom ng opisina ni Dr. Ramon. Doc Ramon, andito na po ang taga-DSWD. Nasa conference room na po sila. Gusto po sana nila kayong makausap tungkol kay Lian. Saglit siyang napapikit. Hindi pa siya handang makipag-usap. Buong magdamag siyang nag-isip. Paulit-ulit sa kanyang isipan, ang mukha ng batang may leukemia. Ang pagngiti nito sa kabila ng sakit at ang tinig nitong halos walang lakas, ngunit may pag-asa. Tatay Doc. Mabigat ang bawat hakbang niya papunta sa conference room. Sa loob, naroon ang 2 kinatawan ng DSWD. Sina Ma'am Tin at Sir Greg. Parehong may daladalang papeles. Good morning po, Doc. Bati ni Ma'am Tin. Pasensya na po pero kailangan na po namin maasikaso ang transfer process ng bata sa shelter. Wala pa rin po bang lumalapit na kamag-anak ni Lian? Tanong ni Ramon. Umiling si Sir Greg. Wala po, sir. Wala pong birth certificate. At ang informal guardian ay tumangging-tumanggap ng responsibilidad. Kung hindi po agad maaayos, ililipat na po siya sa isa sa mga temporary shelters sa Mandaluyong. Doon po muna siya habang naghahanap kami ng pamilyang foster. Napayuko si Ramon. Hindi niya maipaliwanag ang sakit na dulot ng salitang ililipat. Saan? Shelter? Tanong niya na halos pabulong. Shelter for children with special medical needs po. Sagot ni Ma'am Tin. Pero limited ang resources doon. Hindi po sila equipped para sa intensive chemotherapy treatment kaya ililipat din siya sa government hospital within the week. Kumirot ang dibdib ni Ramon. Sa estado ng bata, hindi niya kakayanin ang delay sa treatment at mas lalo niyang hindi matanggap na mawalay sa kanya si Lian. Isang batang halos kakikilala pa lang niya pero tila may bahagi na ng puso niya. Tahimik, tanging tunog ng ballpen na pumipirma si Ma'am Tin sa ilang dokumento ang maririnig. Kung wala na pong concern, Doc, ipapaready na po namin ang mga clearance. Sandali lang po.
Putol ni Ramon. Tinitigan niya ang mga opisyal. Pwede po ba ako maghain ng pansamantalang guardianship kay Lian? Nagkatinginan ng dalawa. Doc, ibig niyo hong sabihin, kayo ang magiging guardian ng bata? Tumango si Ramon. Oo. Hindi ako papayag na mapunta siya sa shelter na walang sapat na medical na kagamitan. Nasa critical na stage ang treatment si Lian. Kung matitigil, baka lumala. At higit pa riyan, napahinto siya na parang may bumara sa kanyang lalamunan. Hindi ko alam kung bakit pero mahalaga siya sa akin. Sa isang linggo pa lang naming pagkikita parang may bahagi ng sarili ko na nasa kanya. Tahimik muli ang silid. Nakatingin si Ma'am Tin kay Ramon. Sinusure kung ito ay sigurado. Doc, mahinahong sabi ni Sir Greg. Alam po naming mabuti ang puso ninyo at walang duda sa kakayahan ninyo bilang doktor. Pero personal po ang responsibilidad na ito. Ang batang may leukemia ay nangangailangan ng masusing pangangalaga at maaaring hindi madali sa emosyonal at legal na espeto. Handa po ako, sagot ni Ramon. Kung kinakailangan maghain ako ng legal petition para temporary foster custody habang inaayos ang mga dokumento. Basta't wag lang siyang ihiwalay sa ospital. At sa akin. Tumango si Ma'am Tin. Sige po, Doc. Ipoproseso po namin agad ang application niyo for emergency foster care. But you must understand, within 90 days, kailangan pa rin nating ayusin ang legal status ng bata. Gagawin ko po ang lahat. Tugon ni Ramon. Makalipas ang ilang oras, sinamahan ni Ramon ang taga-DSWD sa kwarto ni Lian. Nakatulog ito habang yakap-yakap ang stuffed bear nito. Ang payat niya. Mahinang bulong ni Ma'am Tin. Pero parang kalmado. Parang kampante. Napangiti si Ramon. Lian is a fighter. Hindi siya nagpapatalo sa sakit. At ngayong hindi na siya nag-iisa, lalaban siya ng buo. Nang umalis ang DSWD, dinalan ni Ramon ang ilang gamit ni Lian sa kanyang sariling condo unit. Bagabat sanay siyang mag-isa sa kanyang bachelor's pad, ngayon ay biglang may maliit na damit at laruan sa isang sulok ng sala. Kinagabihan, habang pinupunasan niya ng basang bimpo ang noo ni Lian na may bahagyang lagnat, biglang dumilat ang bata. Doc Ramon? Ako to, Lian. Wala ka sa ospital. Dito ka muna titira sa bahay ko, ha? Nagtaka ang bata. Bahay mo po ito? Tumango si Ramon. Oo. Ayoko kasing mapunta ka sa lugar na hindi ka maaalagaan ng maayos. Dito, ikaw ang bahala kung gusto mong mag-drawing, manood ng cartoons, o magpahinga lang. Natahimik si Lian, tsaka ngumiti ng pagkatamis-tamis. Pwede po ba akong tumawag sa inyo ng Tatay Doc? Hindi nakasagot si Ramon. Nanatili siya nakatitig sa bata. Ngunit bago pa siya makapagsalita, yumakap na si Lian sa kanyang braso. Salamat po, Tatay Doc. Sa pagkakaupo ni Ramon sa gilid ng kama, dama niyang may mainit na bagay na gumuguhit sa dibdib niya. Hindi ng pag-aalinlangan, kundi ng kapayapaan. Hindi na siya nagtanong kung tama ba ang kanyang ginawa, sapagkat alam niyang tama sa puso niya. Sa gabing yon, habang tulog na si Lian at tahimik ang paligid, tumingin si Ramon sa langit sa labas ng bintana. Marahan siyang bumuntong hininga. Anong koneksyon natin, Lian? Bulong niya sa sarili. Bakit tila ang puso ko? Kilala ka na noon pa man. Tahimik ang gabi sa unit ni Dr. Ramon. Sa sulok ng sala ay natutulog si Lian. Mahimbing, may mahigpit na yakap sa kanyang stuffed toy. Sa kabila ng kanyang iniindang karamdaman, tila mas payapa na ang tulog niya ngayon kesa noong una silang magkita sa ospital.
Nakaupo si Ramon sa dining table. Nakasandal habang hawak ang isang basong tubig. Hindi niya alam kung bakit tila hindi siya mapakali. 3 araw na mula nang dalhin niya si Lian sa kanyang tahanan. At habang lumilipas ang bawat araw, lalong lumalalim ang koneksyon na nararamdaman niya para sa bata. Ano ba talaga meron sa batang to? Tanong niya sa sarili. Bakit parang hindi lang to simpleng awa? Inilibot niya ang paningin sa paligid ng kanyang tahimik na condo unit. Malinis, maayos, puro putit kahoy ang disenyo. Palatandaan ng isang lalaking walang masyadong bisita o kasamang bata. Ngunit ngayon, naroon sa sulok ang mga laruan, damit ng bata sa likod ng sofa, at isang maliit na bote ng gatas sa ibabaw ng mesa. Nagbago ang takbo ng buhay ko sa loob ng 3 araw. At sa gitna ng katahimikan, may bigla siyang naalalang mukha. Maamong ngiti, mahinhing tinig, mahabang buhok na laging nakapusod. Si Letty. Napapitlag si Ramon. Hindi niya na naisip ang pangalang iyon ng maraming taon. Pero ngayon, tila muling binuksan ng presensya ni Lian ang isang kabanata ng kanyang nakaraan. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Mula roon, tanaw niya ang ilaw ng lungsod. Ngunit sa isip niya, bumabalik siya sa nakaraan. Sa lumang hasyenda ng pamilya Sevilla sa Tarlac. Mainit ang tanghaling yon. 7 taon na ang nakalilipas. Nasa ilalim siya ng punong mangga. Nagbabasa ng medical na aklat habang nagpapahinga sa bakasyon sa probinsya. Sa di kalayuan, naroon si Letty. Naglalaban ng kumot sa likod bahay. Nakaitim na palda at puting blouse. Pawisan, ngunit may maamong aura. Si Letty ay bagong kasambahay noon. Mga 19 anyos pa lamang. Pinadala ng tiyahin ni Doña Chedeng mula sa probinsya. Tahimik lang siya, ngunit masipag. Maalaga at madaling mahalin. Hindi nagtagal na palapit sila ni Ramon sa isa't isa. Tuwing gabi, siya ang naghahain ng hapunan ni Ramon. At sa mga panahong wala ang kanyang ina sa hasyenda, sila ni Letty madalas magkasama sa mesa. Doon, nagsimula ang mga palihim na tinginan, mga kwentuhan sa ilalim ng buwan, at mga damdaming hindi plenano. Ngunit isang araw, isang kaguluhan ang yumanig sa buong bahay. Nasaan ang kwintas ng tiyahin ko? Hiyaw ni Doña Chedeng. Huling nakita ko yon sa tokador. At sino bang huling naglinis ng kwarto? Si Letty takot na takot. Halos hindi makapagsalita. Ako po, Donya. Pero wala po akong kinuha. Sumpaman po, wala po akong alam. Yan ang sinasabi ng lahat ng magnanakaw. Sigaw ng matanda. Umalis ka na sa pamamahay na to, bago pa ako mawala ng kontrol. Si Ramon ay gulat at galit. Agad na lumapit. Inay, hindi naman siya ganon. Kilala ko si Letty. Hindi niya yun magagawa. Ngunit hindi siya pinakinggan ng ina. Sa loob lamang ng 1 oras, nag-impake si Letty. Umiyak. Walang ibang nadala kundi ang mga damit. Ang paborito niyang rosaryo. Hindi na rin ito nakapagsalita pa kay Ramon. Basta na lang umalis, bit-bit ang kahihiyan at pagluha. Iyon na ang huling alaala ni Ramon sa kanya. Pagbalik niya sa Maynila, ilang linggo siyang naghanap ng balita tungkol sa kanya. Tinawagan niya ang mga dating tauhan. Inusisa ang mga lumang address. Ngunit ni Anino na Letty ay wala na. At sa paglipas ng panahon, napilitan siyang tanggapin na baka ayaw na siyang balikan ni Letty. Marahil ay galit ito. Marahil ay nasaktan. At marahil ay talagang wala na siyang karapatang muling hanapin ito. Ngunit ngayon, sa pagdating ni Lian, tila biglang nabuhay ang lahat ng iyon. Bakit ngayon? Tanong niya habang pinagmamasa ng batang natutulog. Bakit sa kanya pa naaalala ko si Letty? Naglakad siya pabalik. Sa silid tulugan at binuksan ang drawer. Doon niya hinugot ang isang lumang frame. Isang family photo noong hindi pa siya nagme-med school. Doon sa likod ng malaking ngiti niya ay si Letty, bahagyang nakatago sa likod ng mga tauhan.
Ngunit nandoon at nakangiti. Letty, bulong niya. Nasaan ka na ngayon? Habang pinagmamasan niya ang larawan, muli niyang sinariwa ang tanong na hindi nawala sa puso niya sa loob ng maraming taon. Bakit ka biglang nawala nang hindi mo lang nagpaliwanag? Ngunit higit pa riyan, may isa pang tanong na pilit gumugulo sa kanya. Ano kaya nangyari sa'yo? Pagkatapos mong pinalayas ng aking ina. At habang nakatitig siya sa larawan, muli niyang tiningnan si Lian. Mahimbing na tulog. Walang kamalay-malay sa mga tanong na bumabagabag sa kanyang puso. At bakit sa bawat titig ko sa kanya, tila may bahagi ng mukha mong nakikita ko? Mainit na hapon niyon sa Pediatric Oncology Ward ng ospital. Kakatapos lang ng chemotherapy session ni Lian at kasalukuyan siya nagpapahinga sa maliit na couch sa private room. Tahimik siyang nagdo-drawing ng bahaghari habang nakaupo sa wheelchair. Mayaka pa rin sa lumang stuffed bear. Habang inaayos ni Dr. Ramon ang ilang gamit ng bata, naisipan niyang silipin ang backpack ni Lian para hanapin ang panyo nito. Ngunit habang binubuksan ang isang side pocket, napansin niyang may maliit na sobre na tila matagal nang naroon. Kakaibang kabang dumaloy sa dibdib ni Ramon habang marahang binubuksan ng plastic na lalagyan. Sa loob nito ay isang lumang larawan. Medyo kupas na. Nakaipit sa makapal na karton nang makita niya ito sa ilalim ng liwanag. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang litrato ay kuha sa likod ng lumang mansyon ng kanilang pamilya. Isang araw ng summer na taon ang nakalilipas. Nandoon siya. Si Ramon ay mas bata pa. Nakatayo sa tabi ng ilang kasambahay. Sa kanan niya ay may dalang tray ng baso. Nakablaos na puti. Si Letty. Nakangiti. Mahinhin. Hindi siya maaaring magkamali. Isa ito sa mga larawang nawala sa kanyang photo album noon. Isang masayang alaala na matagal niya nang inilibing sa alaala. Lian? Mahinahong tawag ni Ramon habang lumapit sa bata. Opo, Tatay Doc. Tugon ni Lian habang nililinyahan ng kulay rosas ang ulap sa kanyang drawing. Ipinakita niya ang larawan. Alam mo ba kung saan galing ito, anak? Tumingin si Lian tsaka tumango. Galing po kay Aling Maria. Sabi po niya, iniwan daw po yan ng mama ko bago siya tuluyang nawala. Napakunot noo si Ramon. May sinabi ba siya tungkol sa mama mo? Tumango si Lian, pero bumaba ang boses nito. Sabi po ni Aling Maria, ang pangalan daw po ng mama ko ay Letty. Mabait daw po siya, pero may sakit. Sabi raw po niya hindi na raw siya magtatagal kaya iniwan na lang po ako kay Aling Maria para may mag-alaga sa akin. Tahimik si Ramon. Wala ka bang ibang naaalala tungkol sa kanya? Umiling si Lian. Hindi ko na po siya maalala. Baby pa lang daw po ako noon. Ang alam ko lang, Letty pong pangalan niya. At yan lang din pong naiwan niya para sa akin. Muling tumingin si Ramon sa larawan. Sa bawat segundo, parang lumalalim ang kanyang paghinga. Si Letty, ang babaeng minsang naging espesyal sa kanya. Ang kasambahay na minahal niya at bigla na lamang nawala matapos pagbintangan ng kanyang inang si Doña Chedeng ng pagnanakaw. At ngayon, patay na siya? Hindi niya akalaing ganito na pala katagal ang katahimikan sa pagitan nila. Hindi niya akalaing hindi niya na ito makikita kailanman. Hindi niya na ito matatanong, mahahagkan, mapapaliwanagan. At ang batang si Lian, anak na Letty. Ang mga kamay ni Ramon ay bahagyang nanginig habang inaayos ang larawan sa isang envelope. Tumayo siya, lumapit sa bintana ng silid at pinanood ang mga aninong gumagalaw sa kalsada sa ibaba. Muli niya nang narinig sa alaala ang sigaw ng kanyang ina. 7 taon na ang nakalilipas. Walang lugar sa pamilya natin ang mga kagaya niya. At ang huling sulyap niya kay Letty, umiiyak habang nilalapitan ng mga tanod ng hasyenda. Dala ang munting bag. Hindi ko siya pinaglaban. At ngayon, wala na siya. Hindi pa rin niya pinaghinala ang anak niya si Lian.
Hindi pa iyon ang pumapasok sa isipan niyang doktor na puro lohika at siyensya. Ngunit isa lang ang malinaw. Kailangan niyang hanapin ang mga sagot. Bumalik siya sa tabi ni Lian at maraang hinaplos ang buhok nito. Gusto mo ba, Lian? Mahina niyang tanong. Na matulungan kitang hanapin kung saan talaga nanggaling ang mama mo? Napasulyap ang bata. Ngumiti ito at tumango. Opo, Tatay Doc. Muling pumalik ang damdaming hindi niya maipaliwanag. Wala sa plano niya ang ampunin ng isang bata. Wala sa plano niyang balikan ang nakaraan. Pero ngayon, tila tinatawag siya ng isang pangakong hindi pa niya naibibigay. Letty, nasaan ka man? Huwag ka mag-aalala. Hindi ko papabayaan ang iniwan mong alaala. Ang dating malamig at tahimik na condo unit ni Dr. Ramon ay unti-unting nagbago. Hindi na lamang tunog ng refrigerator at wall clock ang maririnig tuwing umaga. Ngayon, sinasalubong siya ng matinis na tinig ni Lian habang kumakanta ng mga improvised nursery rhymes. May halong maling lyrics at tawa. Tatay Doc, masarap ang gatas mo. Napailing si Ramon habang nagtitimpla ng gatas. Lian, hindi yun ang tamang lyrics. Mas masaya po, di ba? Sabay tawa ng bata habang nagpipinta gamit ang krayola sa isang luma ngunit malinis na mesa. Kahit may sakit, naging mas masigla si Lian sa mga nagdaang linggo. Unti-unti na rin bumabalik ang kulay sa kanyang pisngi. At tuwing pinupuntahan sila ni Nurse Eloisa para sunduin patungong ospital, masigla itong nagbibihis. Hawak ang stuffed bear na pinangalanan niya ng Kulot. Isang umaga habang nag-aayos si Ramon ng lab coat, lumapit si Lian. Bit-bit ang sariling stethoscope toy. Tatay Doc, pwede po bang ako muna ang doktor ngayon? Napangiti siya. Sige, Doktora Lian. Ako naman ang pasyente. Pinatong ni Lian ang laruan sa dibdib niya at kunwaring nakikinig. May naririnig po akong tunog. Seryosong wika ng bata. Parang puso na masaya. Natigilan si Ramon. Napatingin siya sa mga mata ni Lian na walang alinlangang nakatitig sa kanya. Walang mali siya, pero puno ng lambing. Baka totoo nga. Bulong niya sa sarili. Sa tagal ng panahon na tanging trabaho ang kanyang kasama, ngayon lang muling may nagpatibok ng kanyang puso. Hindi bilang romantikong damdamin, kundi bilang isang taong muling nakaramdam ng koneksyon ng pamilya. Sa ospital, hindi lamang si Ramon ang napapansin ng pagbabago kay Lian. Maging ang ibang doktor, nurses, at mga pasyente ay natutuwa sa likas nitong kasiyahan. Isang araw habang nasa common playroom ng oncology wing, isang batang umiiyak sa sulok ang nilapitan ni Lian. Bakit ka po umiiyak? Tanong niya. Masakit po yung gamot, sagot ng batang lalaki na may kalboring ulo. Alam mo po, ako rin dati umiiyak, pero ngayon hindi na masyado, kasi po may tatay doc na ako. Gusto mo, hihiramin kita sandali tapos ako ang ate mo? Napatawa ang nurse sa narinig. Nang sumilip si Dr. Ramon, mula sa hallway, nakita niya nakikipaglaro na si Lian sa batang kanina lang ay humahagulhol. Yan po ang superpower ko, narinig niyang sabi ni Lian. Pinapatawa ko yung mga malulungkot. Hindi na napigilan ni Ramon ang mapangiti, kasabay ng pagtulo ng mainit na luha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang tuwa, na sa kabila ng sakit ng bata, ito ang nagbibigay liwanag sa iba. Pagsapit ng gabi, habang pinatutulog niya si Lian, hindi na nito natapos ang kwento sa librong binabasa nila. Mahimbing itong nakatulog sa kalagitnaan. Nakasandal sa kanyang balikat. Hawak pa rin ang teddy bear. Marahang tumayo si Ramon, pinatong ang kumot sa katawan ng bata. At tinignan nito ng matagal. Hindi ko alam kung bakit ganito ang pakiramdam ko sa'yo. Bulong niya. Pero parang, ikaw ang kulang na bahagi ng buhay ko noon pa man. Binuksan niya ang cellphone at tinignan ng notes app. Sinimulan niyang itype ang pangalan ni Letty.
Napaisip siya kung oras na nga ba para magsimulang magtanong-tanong muli. Maaaring may alam pa si Aling Maria o ang ilan sa mga dating kasambahay na hasyenda. Ngunit bago siya tuluyang humakbang pabalik sa nakaraan, tumingin muna siya kay Dian. Baka hindi aksidente na ikaw ang dinala sa buhay ko. Hindi pa rin niya iniisip na siya ang ama. Hindi pa rin niya inuugnay ang lahat ng peraso. Pero sa puso niya, alam niyang may lalim ang ugnayan nila. At sa sandaling yon, tahimik niyang inusal ang isang pangako sa sarili. Habang may hininga ako, iingatan kita. Makaraan ng ilang araw, nakatanggap si Ramon ng tawag mula sa administration office ng ospital. Ipinatawag siya para sa isang internal meeting tungkol sa pasyente nilang si Lian. Nagtaka siya. Agad siyang nagtungo roon at nadatan sina Dr. Silva, ang chief ng pediatrician at ilang social worker. Doc Ramon, bungad ni Dr. Silva. Napapansin naming mas maganda ang naging response ni Lian sa gamutan, physically and emotionally. At sa observation naming mga staff, malinaw na malapit siya sa inyo. Tumango si Ramon. Totoo po, naging mas masigla siya nito mga nakaraang linggo. Which is why, dagdag ng isang social worker, we're recommending that you apply for formal foster care para may legal basis ang arrangement ninyo habang ongoing ang gamutan. Para mas maprotektahan din si Lian at mas mapalalim ang tulong na maibibigay ninyo. Napaisip si Ramon. Isang hakbang itong hindi niya agad inakalang tatahakin. Ngunit habang binabalikan niya ang ngiti ni Lian, ang tawag nitong Tatay Doc at ang kasiyahan sa simpleng palaro nila sa bahay, alam na niya ang sagot. Handa pa akong gawin yan, sagot niya. Buong puso. At sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, nakita ni Dr. Silva ang ngiti ni Dr. Ramon na hindi para sa ospital, hindi para sa karera, kundi para sa isang bagong simula. Kasama ang isang batang sinagip mula sa dilim at siya rin nagturo sa kanya kung paanong muling mabuhay. Mula nang muling lumabas ang pangalan ni Letty sa buhay ni Dr. Ramon, hindi na siya mapalagay. Hindi siya matahimik kahit anong pagod niya sa ospital. Sa bawat tingin niya kay Lian, sa bawat ngiti ng bata, ay tila may tinig ng nakaraan na paulit-ulit na bumubulong. Hanapin mo siya. Alamin mo ang totoo. Isang gabi, habang tulog si Lian, bumalik si Ramon sa kanyang study table. Binuksan niya ang laptop at sinimulang ilista ang mga posibleng tanong na maaaring may alam tungkol kay Letty. Aling Maring, dating labandera sa asyenda. Mang Duro, hardinero noon. Chacelia, tagapamahala ng kusina. Kadodong, driver ng pamilya. Agad siyang nagtungo sa lumang storage box sa kwarto nila. Kinuha ang isang address book na dekada ng tanda. Doon niya nahanap ang lumang numero ni Aling Maring. Kinabukasan, tinawag na ni Ramon ang dati nilang labandera, si Aling Maring. Habang nasa sasakyan, hawak-hawak niya ang litrato ni Letty at ng ibang kasambahay. Bumalik sa kanya ang huling pagkakataong nakita niya si Letty. Umiiyak, pinalayas at wala siyang nagawa. Kung may alam si Aling Maring, ngayon ko na kailangang malaman. Bulong niya. Si Dr. Ramon ba to? Tanong ng isang matandang boses sa kabilang linya. Opo, ako nga po, Aling Maring. Ako po yung anak ni Doña Chedeng, Ramon Sevilla. Ay anak, Diyos ko, ilang taon na. Anong milagro't natawagan mo ako? Gusto ko lang po sanang kamustahin kayo. At may gusto rin po sana akong itanong. Ha? Tungkol saan, iho? Tungkol po kay Letty. Tumahimik ang kabilang linya. Aling Maring, usisa ni Ramon. Anak, matagal ko nang hindi naririnig ang pangalang yan. May alam po ba kayo kung saan siya tumuloy pagkatapos niyang umalis sa mansyon? May mahinang buntong hininga sa kabilang linya. Hindi ko alam ang eksaktong lugar. Pero narinig ko noon,
Tumira raw siya sa probinsya. Sa Nueva Ecija ba yun? May kamag-anak daw siyang tinuluyan. Pero hindi rin nagtagal. Umalis din daw siya roon. Parang iniiwasan ng mundo. May kasama po ba siyang iba? Wala, anak. Pero huminto sa pagsasalita si Aling Maring. Pero ano po? Tanong ni Ramon na hindi na makapigil. Buntis siya noon, Ramon. Malumanay, ngunit may bigatang boses ang matanda. Parang binagsakan naman ng mabigat na bakal ang dibdib ni Ramon. Hindi siya agad nakapagsalita. Tumingin siya sa likod ng kotse kung saan natutulog si Lian. Sigurado po kayo? Tanong niya. Pilit pinapakalma ang sarili. Oo, anak. Noong gabing pinalaya siya ng iyong ina. Hawak-hawak niya ang tiyan. Maluha-luha siya habang sinasabi sa akin. Hindi ko alam kung saan ako pupunta pero kailangan ko tong buhayin. Napahawak sa manibela si Ramon. Tila may humigop sa lahat ng hangin sa kanyang paligid. May sinabi po ba siyang pangalan ng ama ng bata? Wala. Tahimik siya tungkol doon. Pero huminto si Aling Maring. Maraming nagtaka. Maraming hinala. Lalo na't alam naming wala siyang ibang kausap sa loob ng bahay. Maliban sa'yo. Napatitig si Ramon sa dashboard. Hindi siya makakibo. Hindi ko po alam yan noon. Sagot niya na halos pabulong. Alam ko, anak. Bata ka pa. Pero malinaw ang tingin namin. Hindi siya papatol sa kung sino-sino. Malinis ang puso ng batang yon. Pupuntahan na lang kita sa mga susunod na araw, anak. Nagpasalamat si Ramon at pinutol na ang tawag. Hindi pa rin siya makapaniwala. Hindi pa rin niya maikonekta ang lahat. Pero alam niyang may lalim ang binuksan ng impormasyong iyon. Buntis si Letty nang umalis. At ngayon, 6 na taong gulang na si Lian. Kinagabihan habang pinapaliguan niya si Lian, panay ang tanong ng bata tungkol sa ospital, mga bituin, at kung bakit malamig ang tubig kahit mainit sa labas. Bakit po kaya may ganon, Tatay Doc? Tanong nito habang pinupunasan ang muka. Marami talaga hindi natin agad maintindihan, sagot naman ni Ramon. Pero may mga sagot. Kailan lang darating, yun ang tanong. Tumingin si Lian sa kanya, nagtaka. Nalulungkot po ba kayo? Umiling si Ramon. Ako, hindi anak. Napapaisip lang. Pagkatapos niyang ihatid si Lian sa kama at tuluyang patulugin, napaupo siya sa gilid nito. Pinagmasdan niya ang inosenteng mukha ng bata. Wala pa ring ideya sa bigat ng mga tanong na umiikot sa paligid niya. Kinuha ni Ramon ang lumang larawan mula sa drawer. Tininan niyang muli si Letty. Ngayon may hawak na impormasyon na umalis itong may dinadalang bata sa sinapupunan. At kung totoo ngang si Lian ang batang yon, pwede bang anak kita? Tanong niya sa hangin, bagamat ayaw pa niyang paniwalaan. Hindi pa panahon para umamin sa sarili. Hindi pa buo ang ebidensya. Ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi na siya pwedeng tumigil sa paghahanap. Nang sumunod na umaga, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa condo unit ni Dr. Ramon. Bumukas ang elevator at may bumabang matandang babae na nakapustura. Kulay perlas ang blouse, may makintab na brooch at daladalang signature handbag na palaging sinusuot tuwing may masamang balita siyang dala na hindi pa niya sinasabi. Si Doña Chedeng Sevilla. Pagkabukas pa lang ng pinto, ramdam agad ang tensyon. Aba, inay, gulat ni Ramon. Anong ginagawa niyo rito? Sana po'y sinabi niyo nang dadaan kayo. Kung sasabihin kita, baka hindi mo pa ako papasukin. Sarkastikong sagot ng Donya habang lumalakad papasok. Inilibot ang tingin sa paligid. Pagpasok niya sa loob ng bahay, ang una niyang nakita, isang maliit na mesa na may kalat na krayola at drawing book. Mga laruan sa gilid ng sofa at isang pink na tsinelas na pambata. Napakunot noo siya. Ramon?
Panimula niya na malamig ang tinig. May narinig akong chismis mula sa asawa ng isa sa mga doktor mo. Totoo bang may bata kang inuwi sa bahay mo? Hindi agad sumagot si Ramon. Tumikim siya, tsaka tumango. Opo, siya si Lian. Isa po sa mga pasyente ko. Na-confine po siya sa ospital. Iniwan ng matandang informal guardian. Wala siyang pamilya. Napasandal si Doña Chedeng sa sandalan ng upuan. At inuwi mo siya rito? Sa bahay mo? Ikaw ang nag-aalaga? Opo. Nababaliw ka na ba, Ramon? Singhal ng matanda. Doktor ka. Hindi ka DSWD. Hindi mo responsibilidad ang lahat ng batang inabandona. Hindi na umimik si Ramon. Tahimik lang siyang nagtitimpla ng tsaa sa kusina habang pinapanood ang inang naglalabas ng sama ng loob. Alam mo bang kung anong sinasabi ng mga tao? Dagdag pa nito. Na inuwi mo ang isang batang pulubi na may sakit. Anak ng kung sino hampas lupa. At ngayon ikaw ang nagpapalaki? Ramon, anong iniisip mo? Iniisip ko po na siya ay isang bata. May sakit. Walang magulang. Walang pupuntahan. At may kakayahan akong tumulong. Sagot ni Ramon habang inihahain ng tsaa. Tumulong? Hanggang kailan? Ramon, hindi ka pa nga kasal. May trabaho kang sobrang demanding. Tapos isasaksak mo sa leeg mo ang responsibilidad ng pagiging ama? Sa isang batang hindi mo naman kadugo? Tumigil si Ramon. Doon siya napatingin ng diretso sa ina. Tila ba lumulutang ang tanong sa himpapawid. Hindi ko nga ba siya kadugo? Ngunit hindi pa niya handang tanongin iyon. Lalo na't hindi sa harap ng inang siya mismo nagpalayas kay Letty noon. Inay, marahang sabi ni Ramon. Hindi lahat ng pagmamahal ay kailangan maging kadugo. Napaka-emosyonal mo ngayon, anak. Hindi ito biro. Balik ni Doña Chedeng. Huwag kang masyadong ma-attach. Baka mamaya mawala rin lang yan. Mahulog ang loob mo sa isang bagay na pansamantala. Hindi siya bagay, inay. Mariing sagot ni Ramon. Isa siyang bata. Buhay. May pangarap. May damdamin. Anak naman siya ng kung sino. Anak siya ng taong minahal ko noon. Putol niya sa sinabi ng ina. Napalunok siya matapos sabihin iyon. Hindi niya inakalang mararamdaman niyang muling magsalita tungkol kay Letty sa harap ng babaeng pinalayas ito. Biglang natigilan si Doña Chedeng. Si Letty? Mahina nitong sabat. Huwag mong sabihin. Hindi ko pa alam ang buong koneksyon. Pero ang batang inaalagaan ko ngayon, ang tanging alaala niya sa nanay niya, ay ang isang larawang may mukha ni Letty sa likod ng hasyenda. At ang pangalan ng nanay niya, ayon kay Aling Maria, si Letty. Napaatras ng bahagya si Doña Chedeng. May kung anong kilabot ang dumaan sa kanyang katawan, ngunit agad niya itong pinanindigan. Kung siya ngayon, lalo mo nang dapat layuan ng batang yan. Aniya na mas mapait ang tono. Huwag mong hayaan na ang kasalanan ng isang babaeng sinirang pangalan ng pamilya natin ay bumalik sa bahay mo. Sa anyo ng kanyang anak. Napailing si Ramon. Wala siyang sinira. Inyo siyang pinagbintangan. Pinalayas. At ngayon wala na siya. Patay na si Letty. At ang iniwan ay isang bata na walang alam sa lahat ng gulong ginawa ng matatanda. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Doña Chedeng sa mesa, sa larawan na nakapatong sa estante at sa bakas ng batang babae sa paligid. Ramon, mahina ngunit mariing bulong ng matanda. Hindi mo obligasyon ng batang yan. Tandaan mo yan. Alam ko, inay. Sagot naman ni Ramon. Hindi ko siya obligasyon. Pero siyang pinili ng puso ko. At sa panahong lahat ay lumalayo sa kanya, akong pipili sa kanya.
Ilang minuto pa tahimik na umalis si Doña Chedeng. Hindi na siya naling nagsalita. Ngunit bago ito lumabas ang pinto, lumingon ito pabalik at nagsabing, "Kapag nasaktan ka, Ramon, huwag mo sabihin hindi kita binalaan." Nang gabi ring yon, habang pinupunasan ni Ramon ang pawis ni Lian matapos ang gamutan, ngumiti ito at sabay sabing, "Tatay Doc, may bisita po ba tayong galit kanina?" Napatawa si Ramon. "Hindi galit, concern lang." "Concern po na wag po akong alagaan?" Napatingin siya sa bata. Napakatalinong tanong. Napaka-inosente. Ngunit tumagos. Lumapit siya, tinaplos ang ulo nito. "Ano man ang sabihin ng iba, Lian, sa bahay na to, ikaw ang anak. At ako, ang tatay Doc mo." Ngumiti si Lian at muling yumakap sa kanya. Sa puso ni Ramon malinaw na ang desisyon. Kahit sino pa ang kumontra, hindi niya nabibitawan ang batang minahal na ng buong puso. Nakangiti si Lian habang pinagmamasa ng drawing na ginawa niya. Larawan nila ni Tatay Doc sa harap ng isang malaking puno. Malinaw sa kanyang bata pang isipan ang masayang alaala na bagamat hindi niya matandaan kung totoo, tila nakatanim sa puso niya. Sa kabilang banda, si Dr. Ramon ay abala sa paghahanda. Naglilinis siya ng maliit na conference room sa ospital. Pinahanap niya ito sa staff. Hindi para sa medical meeting, kundi para sa isang espesyal na bisita. Si Aling Maring, dating labandera nila sa hasyenda. Matapos ang tawag nila noong isang linggo, napagkasunduan nilang magkita. Hindi man masabi ni Ramon ng direkta ang kanyang nararamdaman, may gut feel siyang may bitbit na malaking katotohanan ng matanda. Isang katotohanan kahit tagal niya nang pinipilit limutin. 2:00 ng hapon, dumating si Aling Maring. Payat, may bahagyang kuba. Bitbit ang lumat kupas na bayong. May bakas ang kaba sa mukha. Pero higit sa lahat, may dalang bigat na tila matagal nang gustong ilabas. "Doc Ramon," aniya habang nakatingin sa sahig. "Salamat at hindi mo ako tinanggihan." "Salamat din po at nagpaon na kayo," tugon ni Ramon. Pinaupo ang matanda. "Hindi ko alam kung bakit pero simula nang makilala ko si Lian, hindi ako mapalagay. Para bang may nawawalang bahagi sa buhay ko na unti-unting lumilitaw." Tumungo si Aling Maring. "Matagal ko na po itong gustong sabihin pero alam mo naman, Doc, ako'y isang hamak lang na labandera noon. Sino ba naman ako para makialam sa buhay ng may kaya? Pero ngayon na nakikita ko kung gaano mong kamahalang bata, panahon na rin siguro." Mula sa bayong inilabas ni Aling Maring ang isang lumang envelope na may mantsa ng panahon. Isa iyong sulat, may faded na tinta at halatang ilang ulit ng binuklat. Ibinigay niya ito kay Ramon, kasabay ng isang malalim na buntong hininga. "Basahin mo yan, Doc. Iyan ang isa sa mga huling isinulat ni Letty bago siya tuluyang mawala." Nanginginig ang kamay ni Ramon habang binubuksan ang sobre. Iisa lang ang lumitaw na pangalan, Ramon. "Ramon, hindi ko alam kung mababasa mo to o kung marinig mo man lang ang tinig ko kahit sa isip. Pero gusto kong malaman mo na minahal kita. Kahit alam kong bawal. Kahit alam kong hindi tama. Hindi ko kailanman pinilit. Hindi ko inasam. Nangyari lang. At sa gabing yon, sa ilalim ng akasya, akala ko ako'y minahal mo rin. Pero dumating ang araw na bigla akong pinatawag ng iyong ina. Tinawag akong makapal, tusot, sinungaling. Pinaalis ako na parang wala akong halaga. Hindi ko na ipaglaban ang sarili ko. Hindi ko na nasabi sa iyo ang totoo. Nabuntis ako, na may anak tayo. Pinili kong manahimik kasi baka mas makasira pa ako sa'yo. Pero hindi ko kayang ilibing ang katotohanan ito nang wala man lang nakakaalam. Kaya kung isang araw may makabasa nito, sana'y patawarin mo ako. At kung mahal mo pa rin ako, kahit papaano, alagaan mo ang anak natin. Letty.
Tulala si Ramon. Parang may kulog na bumagsak sa kanyang mundo. Ang mga salitang binasa niya tila mga palaso sa puso. Mahal niya ako. Mahina niyang sabit. Tumango si Aling Maring. At ikaw rin. Alam naming lahat. Bawat tauhan sa asyenda nakita ko kung paanong tumingin ikaw sa kanya. Pero nung pinatalsik siya ng Donya, wala ni isa sa inyo ang lumaban para sa kanya. Hindi ko alam. Mahigpit ang hawak ni Ramon sa papel. Hindi ko na maalala kung anong eksaktong nangyari. Parang may na-block sa isip ko. Normal lang yan. Ani Aling Maring. Minsan kapag masakit, ang utak natin mismo ang gumagawa ng paraan para limutin. Pero ang puso, hindi kailanman nakakalimot. Lumapit si Aling Maring at hinawakan ang kamay ng doktor. Doc, si Lian, anak mo siya. Sigurado ka? Nanginginig ang boses ni Ramon. Buhat ng isilang siya. Kasama na siya ni Letty. Sa lahat ng pinuntahan nila. Alam mo ba yung pinangalanan siyang Lian? Dahil pinagsama ang Letty at Ramon. Yan ang sabi ni Letty noon. Lian. Bunga ng pag-ibig kahit hindi kinilala. Natulala si Ramon. Napatingin sa kisame. At doon tuluyang bumagsak ang mga luha niya. Anak ko si Lian. At sa sandaling yon, isang bahagi ng kanyang pagkatao ang tila nabuo. Ngunit kasabay nito ay guilt. Isang napakatinding guilt. Paano ko to haharapin sa kanya? Paano ko siya titingnan sa mata at sasabihin, hindi ko siya nakilala? Tahimik si Aling Maring. Baka hindi niya na kailangan ng paliwanag. Baka sapat nang nandyan ka. Minsan hindi na salita ang kailangan ng bata, kundi presensya, yakap, gabay, puso. Tumango si Ramon. Hawak-hawak ang sulat ni Letty. At isang lumang larawan ng batang Letty na may hawak na sanggol. Si Lian. Madaling araw, tahimik ang buong bahay. Ngunit sa loob ni Dr. Ramon parang may rumaragas ang bagyo. Hawak niya ang liham ni Letty, ang larawan at ang guni-guni ng mga alaala. Mga alaalang pilit na ibinura ng panahon. Hindi na siya mapakali. Dala ng pagkabigla at bigat ng katotohanan, nagmaneho siya patungo sa ancestral house ng mga Sevilla sa Forbes Park, ang tahanan ng kanyang ina, si Doña Chedeng Sevilla. Hindi na siya nagpaabot pa ng tawag. Hindi niya na kailangan ng paanyaya. Ang kailangan niya ay sagot. Pagbukas ng gate, naabutan niya ang matandang Donya na nagkakape sa lanay. Sa kabila ng edad nito, nananatiling elegante, nakaayos ang buhok, puting-puti ang blouse, at may suot pang pearl necklace. Ngunit ang mga mata nito, alam ni Ramon, hindi kailanman nagbago. Malamig, kontrolado, at hindi basta-basta nagpapatalo. Ramon, ano ginagawa mo rito ng ganitong oras? Tanong ni Doña Chedeng na bahagyang nakakunot ang noo. May kailangan tayong pag-usapan ni Nay. Matigas na wika ni Ramon. Importante. Umupo siya sa kaharap ng ina. Ibinagsak niya sa lamesa ang sulat ni Letty at ang lumang litrato. Kilala mo kung sino nagsalat niyan? Aniya. Tahimik si Donya. Mabilis na sinipat ang mga papel. Ngunit agad na iniwas ang tingin. Bakit mo to dala-dala? Dahil galing ito kay Letty. Muling natahimik si Doña Chedeng, ngunit hindi dahil sa guilt, kundi sa pagtitimpi. Bakit mo pa binubuhay ang isyong matagal nang nailibing? Kasambahay lang siya. Wala siyang saysay sa buhay natin. Talaga bang wala? Umigting ang tono ng boses ni Ramon. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload.
Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Teresita Valenzuela from Quezon Province, Domingo Rondares from Solana, Cagayan, at Nilda Selga from Ojongan, Romblon. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo. Para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane. At para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Hindi siya basta kasambahay. Hindi siya hamak lang. Gaya ng laging sinasabi mo. Alam mo ba kung anong sinusulat niya rito? Inay, alam mo ba kung bakit siya umalis? Umiling si Donya, hindi dahil hindi niya alam, kundi ayaw niyang aminin. Pinalayas mo siya. Tinakot mo siya. Alam mo kung bakit? Dahil buntis siya. Napapitlag ang Donya, ngunit agad din itong ibinalik ang tikas ng pananalita. At anong gusto mong palabasin? Na kung may kasalanan, bakit hindi kayo nagkatuluyan? Nagnakaw siya. Kaya siya umalis. Anong gusto mong palabasin? Ako dapat ang sisihin kung bakit ka ngayon nagkukumahog alagaan ng isang bata. Hindi mo naman tiyak kung sa'yo talaga? Tiniyak ko, inay. Si Lian, anak ko siya. Anak namin ni Letty. Napatawa ng mapait si Donya. Ramon, anak. Gusto kong maniwala kang matalino ka. Isa kang doktor. Hindi ka tanga para maniwala sa ganyang kwento ng isang labandera at isang kasambahay na marunong lang umarte at magsulat. Hindi siya umaarte. Biglang napasigaw si Ramon. Mahal ko siya noon pa man. At kahit matagal ko nang kinalimutan, ramdam ko ngayon sa puso ko. Totoo ang lahat ng sinasabi niya. Mahal niya ako. At hindi siya nagsisinungaling. Bata ka pa noon. Nilasing ka ng damdamin. Ginamit ka niya. Hindi ako ginamit. Paniniguro ni Ramon. At kahit bata pa ako noon, may kapasidad akong magmahal. At totoo may nangyari sa amin ni Letty. Dapat mo kong tinulungan. Hindi tinakot ang babaeng yun. Tumayo si Donya Chedeng. Nanginginig ang mga kamay sa galit at pagtatanggol. Ginawa ko lang nararapat para sa pamilya natin. Ginawa ko lang ang tama bilang iyong ina. Ayoko masira ang pangalan ng Sevilla dahil sa isang kahihiyan. Tahimik si Ramon. Ngunit ang katahimikang iyon ay mas mabigat pa sa sigawan. Kung hindi mo siya pinalayas, inay, mahina niyang sampet. Baka buo pa rin kami ngayon. Baka hindi ko kailangang panoorin ng anak kong may sakit. Araw-araw na lumalaban sa buhay, na hindi alam na ako'y kanyang ama. Napatigil si Donya. Nagtama ang mga mata nila. At sa isang iglap, tila nahubaran siya ng yabag at lamig. Anak mo? Ulit ng matanda. Oo, si Lian. Siya ang batang inampon ko. Siya ang tinatawag mong anak ng kung sino mang hampas lupa. Pero siya pala, ang anak ko. Tumulo ang luha sa pisngi ni Ramon. Ngunit hindi siya umiyak gaya ng dati. Ang luha ngayon ay puno ng galit, kirot, at lungkot na hindi kayang itago. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin tanggapin yan? Na buong buhay ko, iniwan ko ang sarili kong anak dahil sa takot. Takot na itinanim mo. Natahimik ang Donya, ngunit hindi siya nagsalita ng pag-amin. Ni ng paghingi ng tawad sa halip, pilit pa rin itong ipinipilit ang kontrol. Hindi kita pinilit. Pinilit mong kalimutan, Ramon. Umiling si Ramon. Hindi. Pinilit mo ako maging katulad mo. Isang taong marunong lang magtago ng kahihiyan, pero hindi marunong magmahal. At sa pagkakataong yon, tumayo si Ramon. Hawak ang mga ebidensya at nilisan ng mansyon na minsan itinuring niyang tahanan.
Ngunit ngayon ay tila isang malaking kulungan ng kasinungalingan. Sa pagbabalik niya sa ospital, nakita niya si Lian na natutulog. Mahigpit ang kapit sa paboritong stuffed toy na ibinigay niya. Lumuhod siya sa tabi ng kama nito. Tinitigan ang inosenteng mukha ng bata. Hindi mo alam kung gaano ako nagsisisi. Bulong niya. Pero hindi na kita iiwan, anak. Hindi na. Habang pinapanood niya ang mahinhing paghinga ni Lian, isang bagay ang malinaw sa kanya ngayon. Maaaring itinanggi ng kanyang ina ang katotohanan, pero ang puso niya, ang dugo niya, at ang paninindigan niya, hindi na magpapasilaw sa takot. Madilim ang paligid ng ICU Pediatric Isolation Room. Tanging mga ilaw mula sa monitor at drip machine ang nagsisilbing tanglaw sa katahimikan ng gabi. Sa loob ng kwarto, si Dr. Ramon ay nakaupo sa tabi ng kama. Hawak ang maliit na kamay ni Lian na nakakabit sa dextrose. Ilang araw na ang lumipas mula nang tumindi ang sintomas ni Lian. Matinding lagnat, pagdurugo ng gilagid at panghihina. Sa kabila ng mga naunang treatment, biglang lumala ang kondisyon ng bata. Sa diagnosis ng team, kailangan na nitong sumailalim sa mas agresibong CAR-T cell therapy. Isang advanced at mahal na paggamot na bihira pa lamang sa Pilipinas. Hindi pa po ba ako mamamatay, Tatay Doc? Tanong ni Lian noong hapon, habang nililinisan ni Ramon ang kanyang sugat sa braso. Halos mabasag naman ang puso ng doktor sa tanong ng bata. Pinilit niyang ngumiti. Hindi, anak. Lalaban tayo, hindi ba? Gaya ng palagi mong sinasabi. Ikaw si Lian, ang batang mandirigma. Ngunit alam na Ramon ang katotohanan. Ang laban ay hindi lamang pisikal, kundi pinansyal. Kinabukasan nagpatawag siya ng board meeting kasama ang mga co-shareholders ng ospital. Dr. Ramon, sabi ng Chief Financial Officer, sure ka bang gusto mong ibenta ang 15% stake mo? Malaking bahaging yan sa board. Sigurado ako. Mahinahong tugon ni Ramon. Ang proceeds ay kailangan ko agad. Ilalaan lahat para sa gamutan ni Lian. Nagkatinginan ng mga board members. Isang ginang nagtaas ng kilay. Kung hindi ka namin kakilala, iisipin naming napaka-personal ng pasyenteng ito. Pero alam naming hindi ka basta-basta nagpapasya ng ganyan. Tumango si Ramon. Hindi lang siya pasyente. Anak ko siya. Tahimik. Hindi na siya nagpaliwanag. Hindi niya kailangan sabihin kung totoo ba ito sa legal na papel o sa dugo. Ang mahalaga, siya ang tatay ng batang lumalaban sa kamatayan. Habang inaasikaso ang mga legal na dokumento ng pagbebenta ng shares, hindi napigilang kumalat ang balita sa buong ospital. Si Dr. Ramon Sevilla, kilalang oncologist at miyembro ng board, ay ibinenta ang bahagi ng pag-aari para lang sa isang batang ulila. Grabe si Doc, ano? Sana lahat ng doktor ganyan magmahal sa pasyente. Bulong ng isang nurse. Narinig ko, ampun niya raw yun. Pero parang tunay na anak kong ituring. Sagot ng isa. Kung ako ang bata, mabubuhay ako agad sa sobrang pagmamahal. Sabay tawa ng isa pa. Ngunit habang maraming humahanga, may iilan ding nagdududa. Hindi kaya anak talaga niya? Tanong ng isang residente. Kasi parang may personal masyado eh. Pero si Ramon hindi na iniinda ang bulungan. Sa loob ng puso niya, isa lang ang mahalaga. Ang kaligtasan ni Lian. Isang gabi, habang sinusuri niya ang mga lab results, biglang pumasok si Lian sa opisina. Nakamask pa rin. Payat, pero may kislap sa mga mata. Pwede po ba ako dito, Tatay Doc? Mahina nitong tanong. Agad siyang tumayo at inalalayan ng bata. Oo naman, ano kailangan mo? Wala po, gusto ko lang po kayong tabihan habang nagsusulat kayo. Ngumiti si Ramon. Pinaupo ang bata sa tabi niya. Sa isang maliit na couch, maya-maya humilig na ito sa balikat niya. Tatay Doc, bulong nito. Bakit po kayo umiiyak kagabi? Napatingin si Ramon sa bata. Ha? Paano mo nalaman? Narinig ko po kay ate nurse.
Sabi niya nakita ka raw po sa chapel ng ospital. Umiiyak habang nakaluhod. Hindi agad nakasagot si Ramon. Ngunit sa halip na magsinungaling, ngumiti siya at hinaplos ang ulo ng bata. Umiiyak ako kasi natatakot ako. Pero hindi sa sakit mo. Natatakot ako na hindi ko magawa lahat para gumaling ka. Gusto ko, buo ka habang lumalaki. Gusto ko makita kang graduate. Gusto ko makita kang magka-crush. Gusto kong marinig ang boses mong kumakanta ka sa harap ng maraming tao. Ngumiti si Lian kahit halatang nangihina. Gagaling po ako, Tatay Doc, para po sa'yo. Hindi na nakatiis si Ramon. Hinila niya ang bata sa mahigpit na yakap. Doon na rin niya inilabas ang mga luhang matagal niyang kinikimkim. Salamat, anak. Salamat kasi dumating ka sa buhay ko. Dumating ang araw ng treatment. Sa tulong ng kaibigan niyang doktor sa Singapore, nadala agad ang kailangang gamot. Inihanda ang medical team para sa maselan at high-risk na procedure. Hindi ako aalis sa tabi niya. Mariing bilin ni Ramon. Bilang ama at bilang doktor. Sa buong proseso, hindi na umalis si Ramon sa tabi ni Lian. Sa bawat pag-iyak ng bata dahil sa sakit, siya ang unang humahawak ng kamay. Sa bawat pagsusuka at panginginig, siya ang naglalagay ng bimpo sa noo. Lumipas ang ilang araw. Naging mas mapayapa ang pagtulog ni Liam. Unti-unting humupa ang lagnat. Bumaba ang white blood cell count, senyales ng initial response sa treatment. Isang gabi habang mahimbing ang tulog ni Lian sa private room, may iniabot ang nurse kay Ramon. Isang drawing na ginawa ng bata habang nakarecover. Nakalagay sa papel, ako si Lian at ito si Tatay Doc. Magkasama kami sa laban. May guhit ng 2 stick figure na magkahawak kamay. May araw sa likod at may malaking puso sa gitna. Napangiti si Ramon. Muling tumulo ang luha. Hindi lang gamutan ng tinaya ko. Bulong niya sa sarili. Pati puso ko. Buong buo kong ibinigay sa batang to. At kung siya man ay muling masasaktan, handa siyang harapin ang lahat. Basta't wag lang mawala ang batang siyang nagpabago ng kanyang mundo. Maaliwalas ang umaga sa ospital. Sa wakas, unti-unting lumalakas si Lian. Nakakakain na siya ng mas marami. Mas matagal na siyang gising at mas madalas na siyang tumatawa. Hindi pa rin tiyak ang kabuoang takbo ng gamutan. Pero ramdam ni Dr. Ramon ang kaunting pag-asa. Isang liwanag sa dulo ng madilim na lagusan. Habang binabantayan niya ang tulog na bata, biglang may kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Pagbukas niya, bumungad ang pamilyar na mukha ni Aling Maring. Bitbit ang isang kahong kahoy. Medyo maalikabok at halatang luma na. Dok Ramon, bungad ng matanda. Pasensya ka na't biglaan akong dumating. Pero may gusto lang akong ibigay sa'yo. Nasa tingin ko'y ikaw na lang ang dapat tumawak. Pinapasok niya si Aling Maring at pinaupo sa sofa. Dahan-dahan nitong inilapag ang kahon sa ibabaw ng center table. Tsaka tinanggal ang lumang panyong nakatali bilang panara. Natagpuan ko to habang pinupuntahan ko minsan ang lumang bahay ni Leti sa probinsya. Paliwanag ni Aling Maring. Abandonado na yon. Pero sa isang sulok ng baul nakalagay ito. May pangalan mo sa loob. Hindi agad binuksan ni Ramon ang kahon. Tila ba may kabang nanunuot sa kanya. Pero nagdumapo ang kanyang mga mata sa pangalan niyang nakasulat sa maliit na papel sa gilid ng diary. Para kay Ramon. Napalunok siya ng laway. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Nandoon ang ilang lumang larawan. Ilang baby clothes na dilaw at puti. At sa ilalim ng lahat, isang notebook na may balat kalabaw. May pakupas na tinta sa harapan. Akin to. Mahina niyang sampit. Habang kinikilala ang lumang diary. Binuksan niya ang unang pahina. Nakaupo si Aling Maring sa tapat niya. Tahimik lang. Parang iniiwang mag-isa si Ramon sa oras ng pagtuklas. Habang binabasa niya ang unang bahagi, tila bumabalik sa kanya ang mga alaala ng isang kabataang minahal at iniwan.
Hindi sa kagustuhan, kundi sa pamumuwersa ng mundo. Unang araw. Gabi na. Umuulan. Nasa silid-aklatan ako ng mansyon. Si Ramon ay abalang nagbabasa ng medical book. Ako naman, kunwari naglilinis sa sulok. Ngunit habang pinagmamasdan ko siya, hindi ko mapigilang mapangiti. Bakit kaya ganito? Bakit isang doktor ang may pakialam sa isang katulad kong kasambahay? Ikawalong araw. Isang gabi nalasing si Ramon. Akala ko'y matutulog siya sa sofa. Pero dinala ko siya sa kanyang kwarto. Bago siya makatulog, hinawakan niya ang kamay ko. Sabi niya, "Salamat, Letty. Ikaw lang ang totoo." Kinabukasan parang walang nangyari. Pero ako, hindi ko na kayang ibalik sa dating puso ko. Ika-16 na araw. Halos gabi-gabi na siyang naghahanap ng paraan para makasama ako. Lihim kami nagkikita sa likod ng hasyenda, sa ilalim ng puno ng akasya. Doon kami tumatawa. Doon siya nagkukwento ng mga pangarap. Doon ko siya unang niyakap ng may kahulugan. Habang binabalikan ni Ramon ang bawat pahina, hindi niya napansin ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. Hindi niya ininda ang oras, ang lamig ng aircon, ni ang matandang nasa tabi niya. Ang bawat linya, bawat salita ay parang muling hinahaplos ang kanyang alaala. Hanggang sa narating niyang bahagi ng diary na pinakamasakit. Ika-4 araw. Sinubukan kong sabihin kay Ramon. Pero bago pa man ako makapagsalita, dumating ang Donya. Tinawag niya akong hayop. Sinabing gusto ko lang daw akitin ang anak niya para magkapera. Pinaalis ako noong ding araw na yon. Wala man lang ako nasabi kay Ramon. Alam kong hindi niya ako maaalala. Alam kong babalik siya sa Maynila at magpapatuloy sa pagiging doktor. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko siya kinamuhian. Mahal ko pa rin siya. At ang anak naming si Lian, siyang bunga ng pag-ibig ko. At ang sakit na hindi ko nailaban. Napapikit si Ramon. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang ganoon. Tahimik, luhaan, nanginginig. Bakit hindi ko maalala? Bulong niya sa sarili. Bakit ganito? Bakit akong lalaki nagmahal pero hindi lumaban? Lumapit si Aling Maring at hinawakan siya sa balikat. Huwag mo nang tanungin kung bakit. Nangyari na. Ang mahalaga ngayon, alam mo na. At may pagkakataon kang itama. Tiningnan ni Ramon ang natutulog na bata sa monitor ng kanyang opisina. Si Lian, ang batang minahal niya. Kahit hindi niya alam kung bakit. Ngayon, alam na niya. Hindi lamang basta puso ang koneksyon nila. Dugo, laman, buhay. Pinulot niya ang isang maliit na baby mitten sa loob ng kahon. Kulay dilaw, may bordang L. Malamang ay si Letty mismo ang nagtahi nito. Sa sandaling iyon, para bang nakayakap sa kanya ang kabuuan ng nakaraan. Hindi upang guluhin siya, kundi upang ihanda siya sa tunay na papel niya ngayon. Hindi lang bilang doktor, kundi bilang ama. Tahimik ang gabi sa silid ni Lian. Malamlam ang ilaw mula sa lampshade sa tabi ng kama. Sa kabila ng katahimikan, ang loob ni Dr. Ramon ay parang isang bagyong hindi matahimik. Gulo, kirot, at pangungulila ang laman ng bawat pintig ng kanyang puso. Nakaupo siya sa tabi ng kama, hawak ang diary ni Letty. Gabi-gabi mula nang mabasa niya ito, hindi siya tinatantana ng mga salita. Masakit, matapat, at punong-puno ng pagmamahal na hindi kailanman na ipaglaban. Sa harap niya si Lian ay mahimbing ang tulog. Mahina pa rin, pero mas malusog na ang kulay ng mukha nito. Nakasuot siya ng pulang pajama na may print ng mga bituin. Paborito niya, sabi ng nurse. Sa dibdib ng bata, marahang gumagalaw ang kumot. Tandaan ng banayad na paghinga. Dahan-dahan, inabot ni Ramon ang maliit nitong kamay at hinawakan niyon. Tulad ng laging ginagawa ni Lian tuwing takot siya sa gamutan. At doon, tuluyan ang bumigay ang damdamin niya. Anak, mahinang tinig.
Basag-basag sa emosyong hindi kayang ipigil. Hindi ko alam kung naririnig mo ako habang natutulog ka. Pero sana maramdaman mo. Tiningnan niya ang inosenteng mukha ni Lian at ang mga luha niya ay unti-unting bumagsak. Kung alam ko lang. Kung alam ko lang na ikaw ang anak ko. Na ikaw ang laman ng sinapupunan ng babaeng manahal ko. Hindi na sana ganito ang lahat. Suminghot siya. Pilit pinipigilan ng hagulhol. Ngunit sa bawat salita, parang mas humihigpit ang pag-iyak. Hindi ako naging mabuting lalaki noon, Lian. Oo, bata pa ako. Pero dapat nilaban kita. Dapat pinaglaban ko ang nanay mo. Dapat hindi ko siya hinayaang mag-isa. Hindi ko malang siya naipagtanggol. Hindi ko malang siya naalalang minahal ko siya. At minahal niya ako. Hinaplos niya ang buhok ni Lian. Patawad, anak. Patawad kasi sa loob ng 6 na taon iniwan kita. Patawad kasi ni hindi kita nabigyan ng karapat-dapat na simula sa buhay. At kahit hindi ko sinasadya, naging parte ako ng sakit na naranasan mo. Napapikit si Ramon. Hindi niya na kayang itago pang pagluha. Tumulo ito sa kamay ng bata, habang pilit niyang nilulunok ang galit sa sarili. Alam mo ba, noong una kita nakita, hindi ko maipaliwanag kung bakit parang matagal na tayong magkasama. Kung bakit ramdam ko ang sakit mo, ang takot mo, ang lakas ng loob mo. Akala ko doktor lang ako na nadala sa emosyon. Tumayo siya saglit. Kinuha ang isang maliit na pulang kwaderno mula sa drawer. Drawing book yun ni Lian. Binuklat niya ito. Mga stick figures, isang batang babae, isang doktor, isang malaking araw. Sa ilalim ng guhit, nakasulat sa maliit na letra. Ako si Lian. May tatay ako. Napaupo ulit si Ramon. Tuluyan na siyang napayuko. Tila hinahabol ang hininga sa bigat ng emosyon. Ngayon ko lang naramdaman kung anong ibig sabihin ng maging ama. At ikaw? Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal ng buo. Walang kondisyon. Walang duda. Dahan-dahan dumapa si Ramon sa gilid ng kama. Yumakap siya sa bata. Hindi mahigpit, kundi sapat lang para maramdaman ng bata ang init ng pag-ibig. Isang yakap na dapat sana'y naramdaman ni Lian mula sa simula pa lamang. Kung pwede lang kitang ibalik sa sinapupunan ng nanay mo, anak. Kung pwede ko lang itama ang nakaraan, gagawin ko lahat. Tumahimik si Ramon habang ang tipok ng puso niya ay tila sumasabay sa mahinhing panghinga ng bata. Sa kanyang puso, nananagoy ang mga tanong. Bakit hindi niya natatandaan? Bakit ngayon lang niya nalaman? At higit sa lahat, may oras pa ba upang makabawi? Ngunit sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang isang mahinang boses. Tay, Doc. Napamulagat si Ramon at umangat siya ng tingin. Si Lian nakadilat, mahina at nginitian siya. Bakit po kayo umiiyak? Hindi agad siya nakasagot. Binura niyang luha sa pisngi at pilit ngumiti. Hindi anak. Masaya lang ako kasi andito ka. Ngumiti si Lian. Sabi po ni ate nurse, kapag umiiyak daw ang doktor, ibig sabihin, mahal niya ang pasyente. Tumango si Ramon. Oo naman, totoo yun. Mahal mo po ba ako, Tatay Doc? Nanginig ang labi ni Ramon. Hinawakan niya ulit ang kamay ng bata. Mahal na mahal kita, Lian. Walang makakapantay at makakapalit sa'yo. Tumingin sa kisame si Lian. Buti po may tatay na ako ngayon. Hindi ko na kailangang umiyak sa gabi mag-isa. Muling pumatak ang luha ni Ramon. Hindi niya kayang sabihin pa ang buong katotohanan. Hindi pa ngayon. Ngunit sa gabing yon, isang bagay ang malinaw. Wala na siyang balak pakawalan pa ang anak na minsan ay kinuha ng kahapon. Tahimik ang gabi. Sa isang sulok ng kanyang opisina sa ospital, si Dr. Ramon ay nakaupo sa harap ng kanyang laptop. Hawak ang cellphone, tila nag-aalangan. Ilang beses nang nag-type at nagbura ng mensahe.
Sa wakas, pinindot na rin niya ang call button at tumawag sa isang pribadong diagnostic laboratory na matagal niya nang pinagkakatiwalaan. Hello, good evening po. This is Dr. Ramon Sevilla. May ipapagawa po sana akong confidential DNA test. Immediate processing please. Personal case. Makalipas ang 2 araw, inanyayahan niya si Dian sa isang routine check-up. Kuno sa laboratory wing ng ospital. Habang nililinis ng nurse ang braso ni Lian, ngumiti ang bata. Bakit po kailangan ng dugo ulit, Tatay Doc? Okay na po ako, 'di ba? Routine lang, anak, sagot ni Ramon. Pilit pinapakalma ang sarili. Gusto lang naming masiguradong healthy ka habang tumatanggap ng bagong treatment. Okay po, sagot ni Lian. Tapos ay ngumiti. Basta kayo po ang kasama ko, hindi ako takot. Hindi alam ni Ramon kung matatawa ba siya o iiyak. Sa murang edad, ang tiwalang ipinagkaloob sa kanya ng bata ay buo. Higit pa sa tiwalang na ibibigay ng sinuman sa kanyang buhay. Nang makuha na ang blood sample ni Lian, sumunod si Ramon sa parehong procedure para sa sarili niya. Walang nurse. Siya na mismong kumuha ng sariling dugo at inilagay sa vial. Pinirmahan niya ang confidential request. Sinigurong walang ibang makaka-access ng resulta, kundi siya lang. 3 araw. 3 araw siyang halos hindi mapakali. Bawat tunog ng telepono, bawat email notification, bawat sulyap ng kanyang relo, lahat ay nagdadala ng kaba. Hindi lang ito usapin ng siyensya. Para kay Ramon, ito na ang inaantay niyang kumpirmasyon na hindi lang puso niyang konektado kay Lian, kundi pati dugo. Sa 3 araw dumating ang tawag. Dr. Ramon? Tanong ng boses sa kabilang linya. Opo, agad niya namang sagot. Results are in. Shall I email it to your confidential address? Please do. Pagkababa ng tawag, agad siyang bumaling sa kanyang laptop. Nakalog-in na ang kanyang secure email. Pagbukas ng message, halos hindi siya makahinga. Subject: DNA paternity test result. Confidential. Dahan-dahan niyang binuksan ang attachment. At doon, sa bandang ibaba ng report, nabasa niya ang mga salitang matagal na niyang hinihintay. Probability of paternity, 99.99%. Conclusion: the alleged father is the biological father of the child. Napahawak si Ramon sa kanyang noo. Napasinghap ng malalim. Para bang bigla siyang naubusan ng hangin at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Anak ko si Lian. Totoo nga. Tuluyan na ngang bumigay ang damdamin niya. Umiyak siya, hindi lamang ng lungkot, kundi ng malalim na pagsisisi at marubdob na pagmamahal. Nasa kanya na ang sagot. Nasa harapan niya na ang patunay. Ang batang minahal niya nang walang kasiguraduhan ay siya palang bunga ng isang pagmamahalang pilit itinago. Sinakal ng takot at sinira ng mapanlait na mundo. Kinagabihan, bitbit ni Ramon ang printed copy ng result habang binabantayan si Lian sa kanyang silid. Anak, mahinang tawag niya. Po, sagot ng bata, nakahiga pero gising. May gusto sana akong sabihin. About po saan? Saglit siyang tumahimik. Umupo siya sa tabi ng kama. Naalala mo ba nung tinanong mo ako kung bakit ako umiiyak dati? Opo. Umiiyak ako kasi nalaman kong isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang bagay na pinakamasayang balita sa buhay ko. Umupo ng maayos si Lian. Nakakunot ang noo. Anong balita, Tatay Doc? Hawak ang kamay ng bata. Nilapit ni Ramon ang ulo nito sa kanyang dibdib. Na hindi lang kita anak sa puso. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Napalunok. Totoong anak kita. Ikaw ang anak ko, Lian. Ako ang iyong ama. Nangunot ang noo ni Lian. Totoo po? Pero hindi niyo naman po ako nakita nung baby pa ako. Hindi ko alam anak noon. Pero ngayon sigurado ako. Pinatunayan ng DNA test.
At mas pinatunayan pa ng puso ko. Unti-unting lumambot ang mga mata ni Lian. Nangilid ang luha nito. Totoo po? Ikaw po talagang tatay ko? Tumango si Ramon. Nangingilid din ang luha. Oo anak. Ikaw ang bunga ng pagmamahala namin ng nanay mo. Tahimik si Lian ng ilang saglit. Tsaka biglang tumayo at niyakap si Ramon ng mahigpit. Tatay, bulong niya. Sa mga braso ng isa't isa, natagpuan nila ang kapayapaang kay tagal nilang inasam. Kapayapaang hindi kayang ibigay ng ospital, ng pera, ng siyensya, kundi ng katotohanang hindi na kayang itago pa. Habang yakap ni Ramon ang kanyang anak, muli niyang naisip ang mga araw na halos wala siyang direksyon, na akala niya ay buo na ang buhay niya sa pagiging doktor. Pero ngayong alam niya ng siliyan ng kanyang anak, mas lalong naging malinaw ang kanyang layunin. Hindi lang para gamutin, kundi para maging ama. At sa bawat tibok ng kanyang puso, isa lang ang sinisigaw nito ngayon. Hindi ko napapayagang mawala ka ulit sa buhay ko. Mainit ang araw nang muling tumapak si Dr. Ramon sa mansyon ng mga Sevilla. Bitbit niya ang dalawang mahalagang ebidensya ng katotohanan. Ang diary ni Letty at ang DNA result na nagkukumpirma sa pagiging ama niya kay Lian. Ito na ang araw. Panahon na para sa kanyang ina, si Doña Chedeng, na harapin ang katotohanang matagal nitong itinatanggi. Ang anak ni Letty ay apo niya. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ni Teresita, ang matagal ng kasambahay. Doc Ramon, hindi ko po inaasahan ang pagdating ninyo ngayon. Gusto niyo po bang ipagparating kay Donya? Hindi na kailangan, Tita Sita. Mahinahon niyang sagot. Diretso na lang ako. Kailangan ko siyang makausap. Ngayon na. Tumango si Teresita. Marahang nagtago ng kaba sa likod ng ngiti. Sa veranda ng bahay, nakita niya ang kanyang ina na umiinom ng kape. Waring tulala habang nakatanaw sa hardin. Marahil ay mas matanda na ito sa huling beses na nagharap sila ng masinsinan. Ngunit ang tikas ay naroon pa rin. Ramon? Gulat na tanong ni Doña Chedeng. Ano ginagawa mo rito nang walang paabiso? Hindi na siya sumagot agad. Lumapit siya sa mesa at inilapag ang isang sobre at ang lumang diary sa harap ng kanyang ina. Hindi ako pupunta dito kung hindi mahalaga, Mama. Basahin mo yan. Napakunot ang noo ni Doña Chedeng habang dahan-dahang binubuksan ang sobre. Doon niya nakita ang malinaw na sulat. Probability of paternity, 99.99%. Conclusion, the alleged father is the biological father of the child. Natigilan ng matanda. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin? Sagot na Ramon. Mariin. Anak ko si Lian. At apo mo siya. Nanatiling tahimik si Doña Chedeng, pero unti-unting namutla ang kanyang muka. At yan, dugtong ni Ramon. Itinuro ang diary. Ay galing kay Letty. Bawat salita roon, kwento ng pagmamahal, pagkakahiwalay, at ang sakit na dinanas niya matapos mong palayasin. Binuklat ng matanda ang ilang pahina. Hindi niya binasa ng buo, sapagkat alam niya na ang katotohanan mula pa noon. Bakit mo siya pinaalis nun, Mama? Mahina ngunit matigas ang tinig ni Ramon. Buntis siya noon. Alam mo yon at ako ang ama. Umiling si Doña Chedeng habang unti-unting tumulo ang unang luha sa kanyang pisngi. Ginawa ko lang ang akala kong tama. Hindi ko kayang makitang masira ang pangalan natin. Isang kasambahay, Ramon. Akala ko noon tama na alisin siya sa buhay mo para hindi ka masira. Pero anong kapalit? Singhal ni Ramon. Lumaki ang anak ko nang walang ama. Walang apelido. Walang proteksyon. At halos mamatay sa sakit habang kami dito ay nabubuhay ng marangya. Napapikit si Doña Chedeng. Tila durog na durog sa bigat ng konsensya. Patawad, anak. Patawad. Tumayo siya at lumapit sa anak. Nanginginig ang tinig.
Hindi ko alam kung paano ko babawiin ang lahat ng pagkukulang ko. Pero ngayon, kung may natitira pa akong karapatan bilang iyong ina, hahayaan mo sana akong itama kahit kaunti ang pagkakamali ko. Tinitigan siya ni Ramon. Sa unang pagkakataon, nakita niya hindi ang matapang at mapagkontrol na Donya, kundi ang isang matandang babae na nagsisisi, nauupos ng sariling desisyon. Saka mo siya makita, Mama. Ani Ramon. Darating kami bukas. Nagulat ang matanda. Kami? Tumango si Ramon. Si Lian, dadaling ko siya rito para makita mo ang batang ipinagtabuyan mo. Pero ako mismo ang yumakap at hindi nabibitaw muli. Kinabukasan, si Ramon ay nakasuot ng simpleng polo. Sa tabi niya ay si Lian. May face mask, nakakap. Ngunit masigla na ang mga mata. Nakasuot ito ng kulay rosas na dress at may dalang maliit na backpack. Excited ka ba, anak? Tanong na Ramon habang nasa sasakyan. Medyo po. Sagot naman ni Lian. Kinakabahan din kasi totoo po bang may lola na ako? Ngumiti si Ramon. Totoong totoo. At naniniwala akong mahal ka na agad noon kahit hindi pa niya alam. Pagbukas ng pinto ng mansyon, muling sinalubong sila ni Teresita. Siya na po ba si Lian? Halos mangilid ang luha ng kasambahay. Opo, sagot na Ramon. At gusto naming makita siya ni Mama. Pagpasok nila sa veranda, nandoon si Doña Chedeng. Nakatayo, ramdam ang tensyon. Pero kita sa mga mata ang pananabik. Napahinto si Lian. Siya po ba si Lola? Dahan-dahang lumuhod si Doña Chedeng. Ang dating donyang matikas, ngayon pinapababa ang sarili sa harap ng apo. Oo anak, ako ang lola mo. At kung papayag ka, gusto sana kitang yakapin. Tumingin si Lian kay Ramon. Ngumiti ito tumango. Lumapit si Lian at mahigpit na niyakap ang matanda. Sa gitna ng mainit na yakap, parehong lumuluha ang matandang lola at ang batang apo. Isang yakap na matagal nang ipinagkait ng kasinungalingan at ngayon ay binura na ng katotohanan at pagmamahal. Umaga pa lang maliwanag na ang silid ni Lian. May drawing na nakadikit sa dingding. May mga laruan sa gilid at sa sulok ay may maliit na bookshelf na puno ng coloring books at fairy tales. Pero higit sa lahat, may halakhak. Lola, tingnan niyo! Marunong na akong gumuhit ng puso! Sigaw ni Lian habang pinapakita ang kanyang gawa. Wow, apo! Mas maganda pa yan sa ginawa ko kahapon. Biro ni Doña Chedeng na hindi mo aakalain ay siya ring donyang dati takot sa kahihiyan. Nakaupo ito sa tabi ni Lian habang sinusuplayan ng oxygen ang bata. Ngunit sa kabila ng kaunting hiningal, masiglang mata ni Lian. Mula nang tanggapin siya ni Ramon bilang tunay na anak at yakapin ni Doña Chedeng bilang apo. Tila may bagong lakas na dumadaloy sa katawan ng bata. Ang ganda ng drawing mo anak, sabi ni Ramon pagpasok sa silid. May dalang gatas at prutas. Para po ito sa inyo, Tatay Doc. Masayang sabay abot ni Lian. Family drawing po. Ikaw, ako at si Lola. Tapos may rainbow po sa likod. Nang makita ni Ramon ang guhit, hindi niya napigilang mapangiti. May 3 stick figures na magkahawak kamay. Sa itaas ay may bahagharing kulay. At sa baba naman may nakasulat na, Masaya na si Lian. Tumulo ang isang patak ng luha sa gilid ng mata ni Ramon. Pero sa pagkakataong ito, luha iyon ang kagalakan. Lumipas ang mga araw, naging regular na si Doña Chedeng sa ospital. Sa halip na mag-utos sa mga tauhan, siya mismo ang nagdadala ng mga prinitong lumpia na paborito ni Lian. Sa tuwing may chemotherapy session ng bata, siyang nagbabantay, habang si Ramon ay abala sa operasyon o rounds. Hindi ko akalaing mararanasan kong magtupi ng kumot ng apo ko. Minsang sinabi ni Donya habang inaayos ang kama ni Lian. At hindi ko rin akalaing magugustuhan ko. Sabay ngiti. Maging ang mga nurse at doktor ay napapailing sa pagkamangha. Grabe, si Doña Chedeng, yung dating parang reyna. Ngayon siya na mismo ang nag-aalaga sa apo.
Bakit kaya? Anong nangyari? Ewan, pero tingnan mo yung batang si Lian. Parang siyang nagpapagaan ng buong mundo ni Doc Ramon. Sa ospital, si Dr. Ramon ay hindi na lang isang respetadong oncologist. Naging huwaran siya hindi lamang bilang manggagamot, kundi bilang ama na handang isakripisyo ang lahat. Dr. Ramon, minsang lumapit ang isang ama ng pasyente. Salamat po sa ginagawa ninyo. Hindi lang sa anak ko, kundi sa lahat ng magulang dito. Nabigyan niyo po kami ng pag-asa. Ngumiti si Ramon, may halong kababaang loob. Hindi lang ito trabaho para sa akin. Ito na ang buhay ko. Sa isang conference ng mga doktor mula sa iba't ibang ospital, ininiyahan si Ramon bilang keynote speaker. Hindi niya binalak ikwento ang personal niyang karanasan. Pero nang humarap siya sa entablado at makita ang larawan ni Lian sa presentation slide, hindi niya na napigilan. Lahat tayo dito ay doktor. Ngunit may pagkakataong hindi sapat ang siyensya para pagalingin ang katawan, kundi ang pagmamahal. Tumahimik ang buong hall. At sa batang to, natutunan ko ng pinakamabisang gamot ay ang yakap ng pamilyang handang lumaban kasama niya. Tumindig ang lahat at sabay-sabay na pumalakpak. Habang lumalakas si Lian, unti-unti na rin bumabalik ang liwanag sa mansyon ng Sevilla. Imbes na katahimikan at lamig, naroon na ang tawa ng bata. Ang mga kwento ni Ramon tungkol sa trabaho at ang mga luto ni Doña Chedeng na minsan hindi mo aakalaing matututong muling magluto. Hindi ako marunong noon. Pero sabi ni Lian gusto raw niya ng ginataang bilo-bilo. Sabi ni Doña, kaya ayan natutunan ko. Mas masarap pa kaysa sa luto ng chef, Lola. Sagot ni Lian habang puno ng gata ang labi. Ngunit sa kabila ng lahat ng kasiyahan, alam pa rin ni Ramon ang katotohanan. Hindi pa tapos ang laban. May mga araw na si Lian ay nagiging matamlay. May mga test na nagpapakitang may mga side effects ang gamutan. Ngunit sa bawat paghina ng katawan ni Lian, mas lalong tumitibay ang puso ng kanilang pamilya. Bakit po ako may sakit, tatay? Minsan tanong ng bata habang nakahiga sa veranda ng ospital. Pinapahanginan. Hindi ko alam kung bakit pinili ng langit na bigyan ka ng ganitong laban, anak. Sagot ni Ramon habang hinahaplos ang buhok nito. Pero sigurado ako, pinili ka rin ng langit para magturo ng pag-ibig sa maraming tao. Sa akin, sa lola mo, sa mga pasyente dito. Ngumiti si Lian. Pagod pero payapa. Basta kasama ko po kayo, hindi po ako natatakot. At sa gabing yon, habang magkatabi si Lian at Ramon sa hospital bed, habang nagbabantay si Doña Chedeng na may hawak na rosaryo sa tabi, tumibay ang isa sa pinakamatamis at pinakamagagandang katotohanang hindi maikakaila. Ang isang sagatang pamilya ay pwedeng muling mabuo sa pamamagitan ng pagtanggap, katotohanan at tunay na pag-ibig. Maaga pa lang igising na si Lian. Suot ang paborito niyang yellow pajamas. Nakaupo siya sa maliit na mesa sa veranda habang nagsusulat sa kanyang kwaderno. Tatay Doc, tingnan mo po. Ginawa ko po itong poem para sa inyo. Lumapit si Ramon, bitbit ang gatas. Poem? Wow, para pa sa akin talaga yan? Opo. Ngumiti si Lian at binasa na may kaunting hingal pero buong sigla. Kapag ako'y natutulog, huwag niyo pong kalimutang humalik. Kapag ako'y tahimik, sana po yayakapin niyo pa rin. Kapag ako'y hindi gumising sa isang umaga, huwag po kayong malungkot. Kasi dinala ko na po ang pagmamahal ninyo sa langit. Napahinto si Ramon sa pagkilos. Napatingin siya kay Lian. Pilit pa rin humingiti kahit may kaunting luha sa gilid ng mata. Anak, bakit ganyan ang tula mo? Tanong niya at pilit na pinapawi ang kaba. Wala lang po, gusto ko lang pong marinig ninyo. Sagot ni Lian sabay yakap sa ama. Kinagabihan masayang-masaya si Lian. Kumain sila ng paborito niyang sopas, nanonood ng cartoons, at naglaro pa ng maliit na board game kasama si Doña Chedeng. Lola, alam niyo po ba minsan, gusto ko rin maging doktor. Para po tulad ko, matulungan ko yung mga bata.
Wika niya habang hawak ang laruan niyang stethoscope. Napangiti ang matanda, pinipigil ang luha. Kayang-kaya mo, apo. Pero kahit anong maging gusto mo, tandaan mong mahal na mahal ka ng lola. Tumawa si Lian at niyakap sila pareho. Mahal ko po kayong dalawa. At bago siya matulog, isinulat niya ang isa pang mensahe sa likod ng kanyang kwaderno. Salamat, Tatay Doc. Salamat, Lola. Mahal ko po kayo. Madaling araw, tahimik ang buong bahay. Tanging ang tunog ng orasan ang maririnig mula sa hallway. Si Ramon ay nagising bigla. Tila may kung anong humila sa kanya mula sa pagtulog. Dahan-dahan siyang bumangon at nagtungo sa silid ng anak. Pagpasok niya sa kwarto, malamig ang simoy ng hangin. Nakita niya si Lian sa kama, nakahiga, tila payapa. Lian? Tawag niya na mahina pero puno ng pag-aalala. Lumapit siya. Anak, gising na, may rounds pa tayo bukas, diba? Biro niya habang hinahaplos ang braso ng bata. Ngunit nanlamig siya. Literal. Ang balat ni Lian ay malamig. Wala nang init. Wala nang galaw. Lian? Mas mahina niyang sabi. Nanginginig na ang boses. Kinapa niya ang pulso ng anak. Wala. Lian? Anak? Napasigaw siya. Lian? Tinakbo niya ang anak. Karga-karga palabas ang kwarto habang patuloy ang pagsisisigaw. Tulong! Tulong! Emergency! Nagkagalo sa bahay. Lumapit si Doña Chedeng at gulat na gulat. Ano nangyayari? Hindi siya gumigising, Mama. Tulungan mo ako. Sa ospital, mabilis na nag-respond ang emergency team. Dinala si Lian sa ER. Agad na sinimula ng resuscitation protocol. Ngunit kahit ilang rounds ang CPR, kahit ilang sigaw ng 1, 2, 3, push, wala na. Tahimik pa rin ang puso ng bata. Lumapit ang attending physician. Tumango kay Ramon at marahang sinabi, She passed away peacefully in her sleep. Parang bumagsak ang mundo ni Ramon. Hindi. Bulong niya. Hindi. Lian? Anak? Sumigaw siya. Lumuhod sa tabi ng kama. Niyakap ang malamig na katawan ng anak. Paulit-ulit ang pag-iyak, ang pagbulong. Bakit ngayon? Akala ko may oras pa. Akala ko lalaban pa tayo. Sa gilid ng silid, si Doña Chedeng ay nakatulala. Hindi siya makalapit. Nanginginig ang kanyang tuhod at unti-unting napaluhod sa sahig. Diyos ko, bulong niya. Halos hindi siya makahinga. Ako may kasalanan. Kung hindi ko pinalaya si Letty, kung tinanggap ko sila noon pa, baka hindi ganito ang naging dulo. Wala nang makapagsalita. Wala nang makakapagsalba. Ang silid ay punong-puno ng pigate. At sa gitna nito, isang batang katawan ng mahimbing na natutulog. Ang batang minsang inakala nilang wala, pero naging sentro ng pagmamahalan at pagbabagong hindi inaasahan. Makalipas ang ilang oras, tahimik na ibinaba ng mga nurse ang katawan ni Lian sa isang maliit na stretcher. Balot sa puting kumot. Si Ramon ay hindi pa rin bumibitaw sa kamay ng anak. Hawak niya ito hanggang sa dulo. Si Doña Chedeng naman ay tahimik na nagro-rosaryo. Nanginginig ang mga labi. Sa hallway ng ospital, habang sinusulong ang katawan ni Lian, lahat ng staff, doktor, nurse at mga pasyente ay nakatayo. Katahimikan ng respeto. Ang batang si Lian, ang ulilang inampon ng isang doktor ay hindi na basta pasyente. Siya ngayon ang alaala ng pag-ibig, sakripisyo at muling pagkabuo. Ilang linggo na ang lumipas mula nang inilibing si Lian. Ngunit para kay Ramon, para pa rin siyang nasa kalagitnaan ng bagyong hindi tumitigil. Sa tuwing pagmulat ng mata niya sa umaga, hindi niya na marinig ang boses ng batang tumatawag ng Tatay Doc. Wala nang maliit na yapak sa sahig ng ospital. Wala nang halakhak sa dining table. At higit sa lahat, wala nang yakap na bumubuo sa kanyang pagkatao. Sa kabila ng katahimikan ng gabi, isang tinig pa rin ang laging naririnig niya sa isip.
Basta po kasama ko kayo, hindi po ako natatakot. Samantala sa Sevilla Mansion, si Doña Chedeng ay tila nalalamon ng sariling anino. Isang umaga, nakita niya si Teresita na nakaupo sa loob ng chapel ng bahay. Walang suklay, walang makeup. Ibang-iba sa dating donyang makinis at kontrolado. Ang rosaryo ng kanyang kamay ay wasak na sa kahahaplos. Ang kanyang labi ay paulit-ulit lamang ang bulong. Kasalanan ko to. Kung hindi ko siya pinalayas. Sana nabuhay pa si Letty. Sana hindi nawala si Lian. Isang araw hindi na kinaya ng konsensya ni Doña Chedeng na manatiling tahimik. Kumatok siya sa opisina ni Ramon sa ospital. Pagkakita ng anak, tumayo si Ramon at agad na napansin ang matinding pagbagsak ng ina. Mama? Hindi sumagot si Doña Chedeng. Lumapit lang siya sa anak. Hawak ang isang maliit na notebook. Ang dating pag-aari ni Lian, na puno ng drawing at tula. Ramon, bulong niya, kailangan kong bumawi. Kinabukasan, isang anunsyo ang lumabas sa media. Doña Chedeng Sevilla to launch Lian Hope Center, a free cancer foundation for children. Sa press conference, makikita ang matandang babae. May maamong ekspresyon. Suot ang isang simpleng puting blouse at itim na slacks. Sa tabi niya ay si Ramon. Tahimik lamang ngunit nakasuporta. Hindi ko na mababawi ang buhay ng aking apo. Panimula ni Doña Chedeng. Mahigpit ang hawak sa mikropono. Pero sa ngalan niya, sana'y may mabigyan pa kami ng pangalawang pagkakataon. Lian Hope Center. Isang 5 palapag na gusali sa loob ng ospital na kinatatayuan ni Ramon. May pediatric chemo ward, family counseling floor, play therapy area, at isang maliit na chapel sa rooftop kung saan nakaukit ang pangalan ni Lian sa marmol. Lian, liwanag sa mga batang lumalaban. Walang bata ang dapat mamatay dahil lang sa kakulangan sa pera. Mariing pahayag ni Ramon sa unang araw ng pagbubukas. At walang ama ang dapat mawala ng anak dahil sa kapabayaan ng sistema. Mabilis na naging balita ang proyekto. Mula sa mga pasyente hanggang sa mga doktor sa ibang ospital. Dumagsa ang suporta. Milyong-milyong piso ang inilaan ni Doña Chedeng sa operasyon ng center. Ginawa niyang personal na misyon ang pagbibigay ng libreng chemotherapy, laboratory tests, transport at pagkain para sa mahigit 200 batang may cancer sa buong bansa. Lahat ng ito kay Lian. Lagi niyang sambit. Sana maramdaman niya sa langit na minahal ko rin siya. Kahit huli na. Isang gabi, naglakad si Ramon sa rooftop ng Lian Hope Center. Nasa harapan niya ang engraved na pangalan ng anak. May kandilang nakasindi. Iwinagayway ng hangin. Sa paligid, maririnig ang tawanan ng ilang batang pasyente na naglalaro sa play area kahit may IV sa braso. Napangiti si Ramon sa kabila ng bigat na puso. Dumating si Doña Chedeng. Dala ang mga paboritong biskwit ni Lian. Naaalala mo ba? Sabi ng matanda. Ito ang paborito niyang kinakain tuwing magkukoloring siya. Tumango si Ramon. Oo, lagi niyang nilalagay ang isa sa bibig mo kahit ayaw mong kumain. Nagkatinginan silang mag-ina. At sa unang pagkakataon, walang galit, walang sumbat. Tanging shared silence ang dalawang taong parehong nagmahal sa iisang bata at parehong nawalan. Kinabukasan sa loob ng center, isang batang lalaki ang humawak sa kamay ni Ramon. Doc, totoo po ba na anak niyo yung si Lian? Ngumiti si Ramon. Oo, anak ko siya. Bakit po siya wala na? Napatingin si Ramon sa kisame. Kasi may mas mahalaga siyang misyon sa langit. Pero bago siya umalis, tinuruan niya kami ng isang bagay. Na lahat ng bata, dapat ay may kakampi. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya ang isang mural na ginawa ng mga pasyente. Larawan ni Lian na may hawak na stethoscope, nakasuot ng puting coat, at may bahagharing nakapalibot. Sa ilalim nito ay may nakasulat. Salamat, Lian.
Dahil sa'yo lumakas kami. Tumulo ang luha ni Ramon. Tahimik. Kasama ni Doña Chedeng na nasa likuran niya. Hindi na kailangang magsalita. Sapat na ang liwanag ng alaala ni Lian upang pagalingin ang isang sugatang pamilya at magsilbing pag-asa sa libo-libong batang katulad niya. 5 taon nang lumipas mula nang pumanaw si Lian. Ngunit para kay Dr. Ramon Sevilla, tila kahapon lamang ang araw na iniyakan niya ang malamig na katawan ng kanyang anak sa ospital. Kahit may Lian Hope Center na, kahit nakakatulong siya sa daan-daang bata, may bahagi pa rin ng puso niya na hindi gumaling. Isang peklat na hindi niya kayang limutin. At tulad ng nakagawian niya buwan-buwan, muli siyang bumisita sa puntod ng anak sa likod ng ospital. Sa kamay niya, isang bouquet ng makukulay na bulaklak. Pink, dilaw at puti. Paborito yon ni Lian. "Kamusta ka na, anak?" Bulong niya habang nililinis ang marmol. Napangiti siya nang makitang maliliit na drawing ng ibang batang pasyente sa gilid ng lapida. May mga puso, may araw. May larawan ni Lian na nakaputing damit. Maraming batang lumalaban dahil sa'yo. Pero ang tatay mo, huminto siya. Lumalaban pa rin sa pagkawala mo. Habang pauwi na siya, nadaanan niya ang isang bagong flower shop malapit sa simbahan. Isang maliit pero maaliwalas na pwesto. Mga bulaklak na nakaayos na parang sining. May musika sa background na instrumental lullaby. Naudyok siyang pumasok. Sa gitna ng mga nakadisplay na bouquet, isang babae ang abala sa pag-aayos. Nakatagilid ito, kaya hindi niya agad nakita ang mukha. Napakasimple lang. Ponytail, blouse at apron na may pangalan, Lian. Ngunit hindi iyon ang unang pumukaw sa kanya, kundi ang kapansin-pansing peklat sa kaliwang palad ng dalaga. Isang pahabang linya na pamilyar, malalim at hindi basta ordinaryo. Parang si Lian. Nalamig ang likod ni Ramon. Lumapit siya ng dahan-dahan. Tahimik, tinitigan ang bawat galaw. Hindi siya humihinga. Tila takot na makumpirma ang hinala. O baka mas takot na hindi ito totoo. Pagharap ng babae, natigilan si Ramon. Ang mata, eksaktong hugis. Ang labi, parehong ngiti. Ang postura, pamilyar. Ang boses, tila himig ng alaala. "Magandang hapon po, sir." Bati ng babae. "May gusto po ba kayong bulaklak?" Hindi agad nakasagot si Ramon. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Ang kamay niya ay bahagyang nanginig habang pilit nilalabanan ng emosyon. Oo, pampuntod sana. Tulips kung meron." Meron po. Yellow, pink, or white?" "Yung tatlo." Mahina niyang sagot. Yun ang gusto niya. "Gusto po ng?" Tanong ng dalaga na nakangiti. Napabuntong hininga si Ramon. "Ng anak ko." Iyan ang paborito niya noon. Tahimik ang dalaga habang inaayos ang bulaklak. Hindi niya napapansin ang pagnakaw na pagtingin ni Ramon sa kanyang mukha, sa kanyang mata, sa kanyang mga kamay, lalo na sa peklat na nagsimulang kumilite ng pag-asa sa puso ng doktor. Pasensya na ha," sabi ni Ramon sa wakas. "Pero may itatanong lang sana ako." Sure po sir, ano po yun?" "Ang pangalan mo? Lian?" "Opo, Lian Flores." Tango niya. "Ilang taon ka na ngayon, Lian?" 21 po ako. Ako po'y lumaki sa ampunan. Wala po akong gaanong alaala bago ako naging 6 o 7 taong gulang. Sabi ng mga madre, natagpuan lang daw akong sugatan sa tabing kalsada. Naaksidente raw ako. Noong una hindi daw ako nagsasalita. Pero gumaling din po ako sa tulong nila." Muling tumigil ang mundo ni Ramon. 6 o 7 taon? Sugatan? Walang maaalala? Peklat. Pangalang halos kapareho. Maaari kayang? "Sir?" Tawag ni Lian. Bahagyang nag-aalala. "Parang nanginginig po kayo. Okay lang po ba kayo?" Tumango siya. Ngunit baka sa kanyang mga mata ang paglalaban ng emosyon. Hindi niya masabi. Hindi niya kayang itanong.
Paano kung hindi siya si Lian? Paano kung siya nga? Paano kung ang tadhana ay may huling biro o huling himala? Sir, gusto niyo po ba ng tubig? Tanong ni Lian. Hindi na siya nakatiis. Pwede ba? Pwede ba katang yakapin? Nagulat ang dalaga. Ha? Sir? Napangiti si Ramon, maluha-luha. Hindi mo kailangan sumagot. Ewan ko kung bakit pero pakiramdam ko kasi matagal na tayong magkakalala. Kahit hindi mo pa ako kilala, parang kilala na kita. Napatingin si Lian sa mata ng estranghero at sa hindi mo ipaliwanag na dahilan tumango siya at dahan-dahang lumapit. Hinayaan niya ang matanda na yakapin siya. Mahigpit, totoong nanginginig. At sa yakap na iyon, isang himalang hindi kailangan ng paliwanag ang bumalot sa paligid. Lian, bulong ni Ramon sa sarili habang pinipigilan ang mga luha. Kung hindi man ikaw, sana maramdaman mo pa rin ang pagmamahal ko. Sa loob ng maliit na flower shop na iyon, sa pagitan ng mga bulaklak, ng musika at ng katahimikan ng puso, isang peklat ang muling nagbukas. Hindi para masaktan, kundi para magpagaling. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!